Eto na mga kapatid, nababahala na. Nababahala ba o nababahag na? Nababahala na daw mga kapatid ang China no sa pagde-deploy ng missile system ng US sa Pilipinas mga tol. No? So talagang natatakot na sila mga tol kaya gumagawa na sila ng kung ano-anong sinasabi nila mga kapatid no. So itong videong panonoorin natin ay mula sa UNTV News mga kapatid. Pero bago natin to simulan, ay wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell mga kapatid. Siyempre, paki-subscribe na rin po ang UNTV, no? So, pinag-uusapan natin dito ang mga bagay na nagaganap dito sa ating soberanya sa West Philippine Sea, sa pangkakamkam ng China sa ating soberanya mga tol. Dahil bilang isang Pilipino, dapat ay concerned tayo about sa bagay na ito dahil baka hindi natin naalam no, kaka-TikTok at kaka-social media nyo lang, di nyo alam. Sinasakop na pala tayo ng mga banyagang bansa no. Dapat bilang isang Pilipino aware kayo sa mga ganitong bagay. So sana wag nyo rin kalimutang suportahan mga tol itong ating YouTube channel. Paki-click mo na rin ng like button para ma-recommend pa ni YouTube yung ating mga reaction video para mas marami pang Pilipino ang makaalam mga tol at mabawas-bawasan man lang no yung mga pro-China rito sa Pilipinas. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Nagpahayag ng pagkabahala ang China sa pagdadala ng Estados Unidos ng Mid-Range Capability Missile System. Nababahala na sila mga tol. Nababahala na. No, yan kasi ang hilig-hilig nyo kasi mangaras, ang hilig-hilig nyo kasi mambulas. Ngayon, syempre ang Pilipinas hindi kayo kayang tapatan ng one-on-one. 'Di ba? So itong ginagawa ng Pilipinas na balikatan exercises, itong ginagawa ng Pilipinas na multilateral, trilateral, mga ganyang agreement mga tol, alyansa. Ito'y parang ano natin harang natin yan, shield. 'Di ba? Ito yung pinaka natin, deterrence natin mga tol. No, sa ginagawa ng China. Kasi ito gusto ng China mga tol, Pilipinas at China lang. No? At pag yun ang nangyayari mga tol, Pilipinas at China lang sa pagitan nating dalawa, 'di ba? Binubulas nila tayo, binabraso nila tayo. Siyempre hindi natin sila kayang tapatan, hindi natin sila kayang kumbaga pantayan no sa kanilang kakayanan. Kaya nagagawa nila kung ano yung ginagawa nila sa atin ngayon. Tinatakot nila tayo, binubulas nila tayo. So ngayon, nagpapasok na tayo rito ng mga kaalyansa natin. Eto na. Kung ano-ano na mga sinasabi nila mga tol, tuloy natin. Ala ang China sa pagdadala ng Estados Unidos ng Mid-Range Capability Missile System o MRCS sa Pilipinas. Kasalukuyang nasa Northern Luzon ang missile system para sa military exercises ng Pilipinas at Estados Unidos. Kauna-unahang pagkakataon na nag-deploy sa bansa ng MRCS na may kakayahang maglunsad ng Standard Missile 6 at Tomahawk Land Attack Missiles. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, pinag-iigting nito ang tensyon sa rehiyon at pinalalala ang banta ng misjudgment at miscalculation. Yan ang problema sa kanila mga tol. 'Di ba? Diyan sila magaling, mansaiko, diyan sila magaling kung ano-anong sinasabi nila. Etong ginagawa natin mga tol, balikatan exercises lang to para maging handa at maging capable ang ating gobyerno, ang ating sandatahan na ipagtanggol ang ating nasasakupan sa pamamagitan mga tol ng mga ganitong pagsasanay. Maipagtanggol ang ating nasasakupan laban dito sa mga mananakop na to mga tol. O ano ngayon pinagsasasabi nila, di ba? O ano pinagsasasabi nila? Tensyon sa rehiyon at pinalalala ang banta ng misjudgment at miscalculation. Hinikayat din nito ang Estados Unidos na respetuhin ang security concerns ng ibang bansa at tigilan ang pagdadagdag ng banta ng military confrontation. Tignan nyo mga sinasabi nito, no? Hindi nila nakikita sarili nila, no? Sinasabi nila daw sa Estados Unidos na irespeto yung mga concern, safety concern. Balikan natin mga tol. Tingnan nyo, pakinggan nyo yung sinasabi ng ibang bansa sa rehiyon at pinalalala ang banta ng misjudgment at miscalculation. Hinikayat din nito ang Estados Unidos na respetuhin ang security concerns ng ibang bansa. Hinihikayat daw nilang Estados Unidos na respetuhin ang mga security concern ng ibang bansa. Walang ya, anong ginagawa ng China sa Pilipinas? Nare-respeto ba yung security concern natin? Food security natin, mga tol. Seguridad ng ating mga sundalo na winawater cannon nila, seguridad ng ating mangingisda na hinahabol nila at binabanggang mga barko natin.
Ang lakas ng loob nila mag-demand ng ganun samantalang yun ang ginagawa nila sa Pilipinas, di ba? Grabe. Ang tindi mga tol, ang tindi ng sapak nila sa ulo. At tigilan ng pagdadagdag ng banta ng military confrontation. Hmm. Dagdag pa nito, dapat iniisip ng Pilipinas ang tunay na intensyon ng Amerika at hindi dapat nagpapagamit, lalo na't security interest ng bansa ang nakasalalay. Nako, anong gusto nilang mga kapatid? Ang gusto lang ng ang gusto ng China, solohin lang ng Pilipinas ang hinaharap natin mga tol. 'Di ba? Solohin niyo lang 'yan. Yun ang gusto nilang mangyari. Oh, ang sabi nila Hindi dapat nagpapagamit, lalo na't security interest ng bansa ang nakasalalay. dapat daw hindi nagpapagamit lalo na security ng ating bansa ang nakasalalay mga tol. So ang gusto lang nila mga tol, solohin natin. Pinagbabawalan nila tayo na makipag-alyansa sa iba't ibang mga bansa mga tol. Kasi pag solo lang natin to mga tol, kapag tayong dalawa lang, unang-una hindi pinapakinggan ng China ang pakiusap ng Pilipinas. Hindi pinapakinggan o hindi pinapansin ng China mga tol yung mga natin, diplomatic protest. Napakarami na nating pinadalang diplomatic protest sa kanila. Wala naman silang pinapansin, di ba? Tapos ang gusto nila, solohin lang natin yan. Kapag mag-isa lang tayong naglalayag sa West Philippine Sea, mga tol, katakot-takot na mga pangaharang ang ginagawa nila eh. Di ba? Andyan yung bubuntutan tayo, haharangin, ire-radio challenge, worse, water cannon. Yun ang ginagawa nila mga tol sa Pilipinas. O kapag may mga kasama tayong ibang bansa, eto na kung ano-ano sinasabi nila mga tol. Di ba? Minamind conditioning nila yung mga pro-China na paniwalang-paniwala naman sa kanila mga tol. Wag na, di nyo na kami maloloko, China. Bukod sa China, kinundi na rin ng Pilipinong nagkakaisa para sa soberanya o Pinas ang US deployment ng Tomahawk missile launcher sa Northern Luzon. Isa pa to mga taong to. Ayon kay Pinas spokesperson Antonio Tino, nangangahulugan ng matinding escalation ng US military build-up sa Pilipinas. Wag ka na, Tino. Wag ka na, Tino. Ang deployment mas marunong pa sila sa military mga tol no? Mas marunong pa sila sa AFP ng missile system. Sa pagpapahintulot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito, ipinararating umano nito sa China ang intensyong bigyang daan ang paglulunsad ng Amerika ng mga pag-atake sa China mula sa ating teritoryo. Samantala, nilinaw naman ng Balikatan 2024 Executive Agent Colonel Mike Lohico na hindi pa puputukin ang Standard Missile 6 sa isasagawang military exercise. See? Di ba? Sino paniniwalaan nyo dyan mga tol? Yung mga nag-ooperate, yung willing ibuwis ang buhay nila para ipagtanggol ang bayan? O etong mga nagrarally lang na to? Na pinangungunahan nila yung ginagawa ng ating mga militar, di ba? Yung ginagawa ng mga militar mga tol, inuuna nila bayan bago sarili nila. Willing nilang ibuwis ang buhay nila para maipagtanggol lang ang Pilipinas sa mga mananakop. Tapos etong mga nagraraling to, etong si Tino, kala mo naman talaga kasali siya dun no? Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Alright mga kapatid, yung kitang-kita naman natin ngayon mga tol kung sino yung mga, alam nyo na, dapat pagkatiwalaan sa mga hindi dapat pagkatiwalaan. At kitang-kita naman natin ngayon kung paanong nababahala na yung nagsisiga-siga ang bansa. Kasi yung Pilipinas, bukod sa nadadagdagan yung lakas natin, lalong-lalo na dumating na ata yung BrahMos missile mga tol, meron na rin tayo nun, di ba? Bukod sa dumating na yon, nagkakaroon na tayo ngayon ng mga balikatan exercises kung saan na ipapakita natin na ang Pilipinas hindi nag-iisa at hindi nyo basta-basta yan masasakop lang sa kailan nyo gusto. Eto mga tol, panoorin natin to. Dahil nagbigay ang foreign minister ng G7 ng pahayag at pinuna nila mga tol yung ginagawang mga delikadong hakbang ng China sa West Philippine Sea. So eto, panoorin naman natin to mula sa GMA Integrated mga tol. Pinuna ng mga G7 foreign minister ang anilang mga delikadong hakbang ng China sa West Philippine Sea. Sa pahayag ng G7 na binubuo ng mga foreign minister ng Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom at Amerika. Ang dami, di ba? Dami nun. Sinabi nilang tuto sila sa pangaharang ng China sa naturang katubigan, gayon din sa napapadalas na delikadong hakbang ng China gaya ng pambobomba ng tubig sa mga barko ng Pilipinas. See? 'Di ba? Buong mundo mga tol, halos buong mundo sinusuportahan ng Pilipinas dahil nga meron tayong 2016 Arbitral Award.
'Di ba? Na pinawawalang bisa yung claim ng China dun sa kanilang 9-dash line. Nanalo tayo dun sa kaso at kailangan irespeto ng China yon sa ayaw at sa gusto nila mga tol. Pero anong ginagawa nila? Instead na igalang nila yung batas, instead na irespeto nila yung international law at ang UNCLOS, ang ginagawa nila mga tol, masyado silang agresibo. Nang water cannon, nangaharang, nang babangga at kung ano-ano pa mga ginagawa nila mga tol. Wala raw legal na basihan ang mga maritime claim ng China sa South China Sea. Tinututulan din nila ang militarisasyon, panggigipit at pananakot ng China doon. Di ba? Binigyang diin din nila ang UNCLOS. Anila mahalaga ang desisyong inilabas ng Arbitral Tribunal noong 2016 para sa mapayapang pagresolba ng issue. Sinusubukan po namin makuha ang pahayag ng China. Di ba? O sabi nung DDS vlogger, si Banat B. Si Banat B. Hindi ako galit doon kay Banat B mga tol. Nagtatanong kasi siya bakit daw mas galit ang Pilipinas sa China? Actually, di naman tayo galit sa China, hindi naman natin sila inaaway Bakit daw China ang inaaway ng Pilipinas? Ang Vietnam daw mas maraming nasakop na isla dito, di ba? Dapat kasi nanonood din siya ng balita kahit papano mga tol, di ba? Para malaman niya ano ba nangaharas sa Pilipinas, Vietnam ba o China? Di ba? Unang-una, wala naman tayong problema kung may mga bansa na nandirito sa exclusive economic zone Kasi hindi naman natin territorial waters yan, exclusive economic zone natin yan. May mga claim din sila dyan dahil nga may mga nag-o-overlap dyan na mga exclusive economic zone din defined by UNCLOS. Pero eto mga tol, kung bakit natin nakakatuligsa o bakit natin nakakabangga ang China, dahil sila lang naman bukod tanging nagsisiga-sigaan dyan. Nangaharas ng bobomba ng water cannon, nangaharang China lang. So dapat alam ni Banat ba yun kung nanonood siya ng mga palabas ng mga balita Hindi dahil konektado si Duterte sa China kaya nagagalit ang Pilipino sa China. Actually, minahal nga ng bawat Pilipino si Digong Minahal ng bawat Pilipino si Duterte pero ngayon mga tol, nalalaman ng bawat Pilipino yung mga ginawang kasunduan ni Duterte sa China na ngayon ay nagpapalala ng sitwasyon mga tol. Medyo nabasbawasan ng pagmamahal ng Pilipino sa kanya dahil nakita nila parang nagtaksil pala si Digong. 'Di ba? So yun ang totoong dahilan. Kasi tinatanong niya sa isang vlog niya mga tol napanood ko ewan ko kung kailan yung vlog na yun. Kung bago lang ba yun o matagal na, parang nadaan lang dito. Tinatanong niya bakit daw China lang ang inaaway ng Pilipinas. Doon pa nga lang sa word na yun mali na dahil di naman Pilipinas ang nangaaway sa China 'Di ba? Bakit daw ang Vietnam? Dapat daw mas times 3 ang galit natin sa Vietnam kasi mas marami silang inangkin, mas marami silang kinuhang teritoryo, mas marami silang itinayong isla. Ang tanong, Vietnam ba ang nangaharas sa Pilipinas? Vietnam ba yung nangaharang? Vietnam ba yung ang bobomba ng water cannon? Di ba China? Di ba? Kahit nga walang islang itayo China dyan pero yung pamamalagi lang ng mga barko nila dyan, di ba? At saka yung pangaharas nila sa mga Pilipino, yung pa lang Hindi mo na kailangan questionin. Sa bagay, kasi sila talagang ang pangunahing reason lang naman nila kaya nila ginagawa yan is para ipagtanggol si Digong. Alright, so tuloy natin to. Ukol dito. Alright mga kapatid, so ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa video napanood natin, dito sa mga balitang napanood natin? Pwede ka magbigay ng commentary sa ibaba. Pwede ka magbigay ng iyong saloobin, opinion mga tol. At kung ikaw ay isang Pilipino at minamahal mo ang Pilipinas, mga kapatid, sang-ayon ka ba ngayon sa nagiging hakbang ng ating gobyerno, ng ating militar, ng ating presidente ngayon? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.